Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ito po ay si Sister Natasha Delda, isang kabataan na nagmula sa CRC Summerfield. Sa ating pong pagpapatuloy sa Tinapay Mula sa Langit for our daily devotion, sisimulan po muna natin ito sa panalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid, tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat sa magandang gising, sa magandang umaga na aming natanggap. Thank you for this opportunity to use for your glory, O God. Cleanse us and make us pure as we deliver your word. Tawarin niyo po kami, Ama, kung kami ay madalas na nagkakasala at sa aming pagkukulang, Panginoon, sa aming mga tungkulin. Dalangin ko po, Diyos, na sa umagang ito ay itago niyo po ako sa inyong likuran, maging lukuban niyo po ako ng inyong banal na espiritu. I pray for the wisdom and knowledge that will flow to us, your servant, and may we find or say the right words this morning, that may we able to comprehend the content of your words in Jesus' name. Amen. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong umaga ay The Final Count According to the Families. Ito po ay ating matatagpuan sa Numbers chapter 4 verses 42 to 49. Atin pong basahin. The Merarites were counted by their clans and families. All the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the work at the tent of meeting, counted by their clans, were 3,200. This was the total of those in the Merarite clans. Moses and Aaron counted them according to the Lord's command through Moses. So Moses, Aaron, and the leaders of Israel counted all the Levites by their clans and families. All the men from 30 to 50 years of age who came to the work of serving and carrying the tent of meeting, numbered 8,580. At the Lord's command through Moses, each was assigned his work and told what to carry. Sa ating pong nabasa ay Merarites clan ang pinagtutuunang pansin upang makuha ang total numbers ng mga Levites. Sa ating pagtalakay, atin munang balikan kung sino nga ba si Merari. Siya ay nabanggit na sa Exodus chapter 3 na siya ay isa sa mga anak ni Levi, na kapatid ni Kohath and Gershon, na matatagpuan din sa Genesis chapter 46 verse 11. Sa Hebrew word, ang pangalang Merari ay nangangahulugang sad, bitter, or strong. Ang mga Merarites clan ay naatasan sa mga transportasyon at pangangalaga sa mga bahagi ng istruktura ng tabernacle. Sa ating nabasa sa verses 42 to 49, pinakita dito kung ilan ang naging bilang sa angkan ni Merari. Sa kanyang angkan ay mayroong 3,200 men from 30 to 50 years of age who came to do the work of service at tabernacle. Sa pangunguna ni Moises, Aaron at other leaders in Israel ay binilang ang lahat ng mga kalalakihan na pumunta upang tumulong, magtrabaho, magbuhat para sa tolda ng pagpupulong. Naitalang may bilang na 8,580 mula sa Levites by their clans and families. At sa pagpapahayag ng utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, ay inatasan ang bawat isa sa kanilang mga gagawin na ano dapat ang kanilang mga bibitbitin o dadalhin. Bible verses read was highlighting the numbers of those who will help or serve. But on this verse 49, we can see on how God trusted Moses to distribute the different tasks to the different people. At ating mapapansin na according to the commandment of the Lord, they were numbered. Ang census na ito ay iniutos ng Diyos at may tiyak na layunin sa kanyang plano. At ang bawat isa sa atin ay dapat maunawaan ang according to his service and according to his task. Ang bawat lalaki mula sa tatlong pangkat ng pamilyang ito na karapat-dapat na maglingkod ay may tungkuling gagampanan sa paggawa ng gawain sa tabernakulo. Ito ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan na walang sinumang pamilya ang makakagawa ng lahat ng gawain. If we're familiar with the saying na no man is an island, so there were times na naisip ko or natin na this people has a purpose. Or maybe we have this thought na binigay ka ni Lord sa amin so that we can depend to each other. Like, ginawa tayo ng Diyos na umaasa sa isa't isa upang gawin ang gawain. Bawat isa ay ayon sa kanyang paglilingkod at ayon sa kanyang gawain. Ating bigyang pansin na ang mga Levites ay hindi lahat ay may eksaktong parehong gawain na dapat gampanan. Bagamat silang lahat ay pantay na inilaan sa Diyos. Sa aking nabasa
nabasa ayon kay Spurgeon, God is not the God of all uniformity. There is a wondrous unity of plan and design in all that He does, but there is also an equally marvelous variety. So sa iglesia ay dapat gumana tulad ng isang katawan na nakasaad sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. Tulad ng katawan ng tao, ang simbahan ay may maraming bahagi. Iba ang itsura, iba't ibang trabaho at pagtugon sa iba't ibang pangangailangan. Ang ilang bahagi ay mas nakikita, ang ilan ay mas kaunti, ngunit lahat ng ito ay mahalaga. Sa ating buhay ay ating mapagbubulay-bulayan kung paano tayo binigyan ng Diyos ng mga taong nakapaligid sa atin upang magkaroon ng parte sa ating buhay. Bagamat may mga pagkakataong hindi palaging masaya, hindi palaging nagkakaunawaan, pero pag namuhay tayo according sa standards ng Panginoon, mai-examine natin kung paano ang mga taong ito ginamit bilang instrumento sa panahong kailangan natin. Sa ating pagtatapos, tayo po ay dumako sa panalangin. Heavenly Father, Lord God, we exalted you and we praise your name to the Most High. Maraming salamat sa pagmamahal mo, maging sa lawak ng iyong pag-uunawa sa amin, lalong-lalo na sa pagpapatawad sa amin sa kabila ng lahat. Salamat po sa inyong salita na naging silbing almusal namin. Na umaga pa lang, Lord, ay salita mo na agad ang nagpapapusog. We pray, O God, na sa buong araw na ito ay ikaw ang aming maging ilaw sa lahat ng aming gagawin. Na lahat ng mga thoughts namin ay mag-reflect, Panginoon, sa nais mo sa amin. Dalangin po namin ang kalakasan, kasiglahan at kapayapaan sa aming buong araw na gagawin. Maraming salamat sa mga taong ginagamit nyo upang iparamdam o ipakita sa amin ang iyong mayamang biyaya. Dalangin po namin, O Diyos, na manatili kaming matatag at mas maging masikap sa pag-aaral ng iyong salita. Nang sa ganun po ay mas maging mabunga kami at mas malagpasan namin ang mga banta ng kaaway sa taong ito. Salamat sa lahat ng kasagutan ng aming panalangin. Salamat sa nakaraang taon, Panginoon, na binigay niyo po kami ng maraming lessons, madaming reflections at madaming applications sa buhay. Patuloy na palakasin niyo po kami, ang aming mga leaders, mentors, each member of our families, and for every people who always give their time to listen for your words. Maging sa aming mga source of income, sa aming mga trabaho, in our businesses, Panginoon, mapaliit or malaking business, Lord God. Bless us and make us one, O God, and make us united to fulfill our purpose in this world. We bring back all the glory, honor, give thanks and praises to the almighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming abangan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga!